Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-rudsa, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola, tuwing umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ngayong araw ng Lunes para sa Karambola. Ang date ngayon ay March 3. Ako ba'y tama? Okay, binabasa ko lang yung ating monitor. March 3, 2024. Talagang umiinit na ang panahon. Yan po dahil darito na tayo sa buwan ng Marso. Ang Karambola ay mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at maaaring i-download nyo ang DWIZ app, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live din kami via DWIZ 882 Facebook page. May mangyari lang, may hotline kami kung gusto nyo makipanayam sa amin. 8470-1750-54 at saka 0999-376-6768. Ayan po. Ang Karambola ay mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, Signal 23, Signal 24 pala, TV Plus, Channel 27 at GMA for the Box Channel 25. Available din po kami sa digital TV devices, TV receivers. Ang gagawin nyo lang po ay scan nyo lamang po ang inyong digital TV receivers at mapapanood ang Aliw 23. Agad-agad yan. Magandang umaga po. Ito po si Joel Aksamana. Ang ating kasamahan mamaya sasama rito si paring Congressman Jonathan De La Cruz. Medyo late lang siya ng konti dahil lunes na lunes, matraffic. At saka si paring Conrad Banal ay hindi makakasama ngayon at meron siyang mahalagang lakad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko sanang batiin dito. Walang may birthday. Sa ngayon, pero babatiin ko sana. Kahapon, binisita ko at alam kong nanunood siya ngayon, nakikinig. Masugid nating taga-subaybay. Si Gaying Hermanos. Gaying, Kuya Gaying, kamusta ka dyan? Kuya Gaying, nandyan lang lagi sa bahay at tayo siya'y nagte-therapy. Basta Gaying, Kuya Gaying, gawin natin, tutukan lang natin yung therapy. Kapit lang tayo at isang araw magbo-ballroom dancing ka uli. Basta tuloy-tuloy lang ang therapy, sunod-sunod lang sa mga utos ng doktor at ang iyong mga minamahal sa buhay na alam ko nakapaligid lang dyan sa inyo. Gusto ko rin batiin, although baka hindi pa niya ako naintindihan, yung mga magulang na laang, si Zaiden Ace. Happy baptism. Umattend ako ng binyag ni Zaiden Ace, ni baby Zaiden Ace kahapon. Dyan sa Mary Help Perpetual Church. Kasama ng kanyang mga magulang, mga lolo't lola, at mga tito-tita at mga pinsan. Welcome to the world, Zaiden Ace. Okay? Siguro unang kong gustong talakayin dito dahil hindi muna politika, para makita ko talaga yung actual na istorya na to. Okay, nasa balita ngayon magandang topic to at mayroon din tayong mga retrato. Inaakusahan ng Makati LGU ang Taguig na sila daw ay nangbubuli sa kanila. Yun ang bungad ng linggong ito ayun, nagbubuli. Ayun. Dahil, as you remember, merong tension talaga
between Taguig at saka Makati mula nung nagkaroon ng tawag dito, may problema sila dahil yung sa jurisdiction. Teka, nasa na ba? Dahil dati-rati, yung mga Sembo, Rembo, Pembo, yung mga Sembo areas na yan ay ibinigay ng Korte Suprema. Ayun, ni-reject ng Supreme Court noong September 22 yung reconsideration ng Makati, which places yung Fort Bonifacio Military Reservation saka yung mga so-called enlisted men's barrios, ang tawag dyan, EMBO, sa teritoryo ng Taguig. Ang tagal nang nasa Makati yan. Kung yung mga EMBO barangays, kasama dyan ng mga villages ng Sembo, Comembo, Pembo, East Rembo, West Rembo, at South Sembo, Pitogo, post proper north side, post proper south side, tsaka Rizal. Kung inyong natatandaan, naging malaking, hanggang ngayon actually, malaking issue yan sa dalawang lungsod na ito, yung dalawang LGU na ito. Dahil, siyempre, I mean, actually, may kasama akong taga Makati nitong Sabado, dahil may inattenda na akong birthday party. Hanggang ngayon talagang pinaglalaban nila. Amin talaga dapat yung mga lugar na yan, yung mga binanggit ko dyan sa Makati. Pero nag-ruling nga yung Supreme Court na yan ay based on historical geographic delineations, di ba? Ay yan ay pag-aari na ng Taguig. Malaking issue dahil siyempre, sabi nga nung kaibigan ko, ang daming benepisyong nakukuha, as you know, dyan sa Makati, mula sa healthcare, sa mga senior citizens, sa edukasyon, di ba? Yung mga nasanay na sila doon, lalo na dyan sa areas na yan, sa EMBO areas. Mula nung napunta sa Taguig, napunta sa malaking panganib yung mga benepisyong yan. In fact, dahil yung girian talaga sila dyan insofar as yung mga, hindi lang yung benepisyo kung hindi yung mga business permits at other factors na kailangan sa pagpapatakbo ng isang lungsod. Now, bakit ko pinag-uusapan to? Meron tayong mga retrato dyan na mamaya, okay, ipa-flash natin, but basically, nagkaroon ng tension nitong over the weekend dahil merong Makati Park and Garden, ang tawag dyan. Makati Park Garden, naalala ko. Nasa gilid yan ng ilog. Ayan. Kaya, basta ituloy nyo lang flash, inapasakali ko. Yan. Basta ang nangyari dito, tinawag over ng Taguig, kinlosure yung property, citing kulang daw sa mga permit. Yan ay matagal ng pag-aari ng Makati, sa totoo lang. Now, apparently, kasi malaking lugar to, kabisado ko to dahil in a previous life, nung nasa corporate ako, mahilig kami gumawa ng project na dumadaan dyan sa lugar na yan, yung Makati Park and Garden. Now, ginawa ng Taguig ay city, ay in-order nila, inutos nila yung temporary closure ng property. Kahapon, whether Sabado o Linggo to, kulang nga daw sa permit. Ngayon, ang sabi ng Makati, dahil sa ginawang yan, ay yung marami mga empleyado nila na nagtatrabaho sa park, ay nakulong doon, na-trap sila. Hindi ko alam kung hanggang ngayon, ganun pa rin, kung temporarily. Actually, bala kong dumaan mamaya dyan, dahil mahilig ako nagmumotor. Usually, ruta ko pa uwi mula dito sa Carambola. Meanwhile, yung personnel ng Taguig Public Order and Safety Office or yung POSO ay parang mga nag-mass, ang tawag niya, they began massing up in front of the park. Parang gumugrupo na sila doon. Now, ang Makati Park and Garden located to sa Barangay West Rembo and Sembo na dati nasa jurisdiction nga ng Makati. Na ngayon ay nasa jurisdiction na ngayon ng Taguig following yung final Supreme Court decision na sinettle yung boundary dispute nila 2023. Pero yun nga, ang sinasabi ng Makati, magiging gulo to dahil pinadlock yung gate ng park na mga lalaking mga mga nakapiring ang mga muka, naka-scarves. Tapos meron silang mga empleyado ng Makati LGU, excuse me, na naiwan dun sa loob ng park, di daw makalabas.
Tapos binlock daw, hinarang ng Taguig. Again, i-confirm natin lahat ito. In fact, I will do this personally. Bibisita ako mamaya doon. Hopefully ako yung makapasok. Binlock yung mga entrances, naglagay ng mga barikada, at nag-deploy ang LGU ng Taguig ng mga 100, marami-rami yan, personnel, at pinaligiran yung paligid ng park. Now, ayon sa Taguig, ang kanilang, ang tawag dito accusation o stand is that yung park is being used as a garage at tambakan, ika nga ng Makati. It's not really a park daw. At kaya kung totoo to, well, sabi nga nung Makati, bakit sila nag-issue ng closure order on Sunday? Kahapon pala ginawa to. At sinerve din, 6:40 a.m. ng linggo. Okay, so bukas yung mga korte ng linggo. So parang ang tingin nila sinadya. Tapos bakit daw nag-deploy ng 100 uniform personnel at serve ng closure order sa dito. Now, ang explanation ng Taguig yung mga kanilang mga galaw, yung mga aksyon nila is in accordance with the local government code, jurisprudence and ordinances to regulate any business or trade or activity within its territory, dahil tingin nga ng Taguig kanila na yung territory niyan At ang kanilang minamintena yung Makati Garden and Park, wala daw mga permits yan mula sa Taguig City Hall. So ito bagong gulo nila. So, bagong gulo, namamagitan ngayon sa dalawang lungsod na ito. So now the park, sabi ng Taguig, ay effectively closed as a park na. By Makati itself, sabi nila. At ginagamit nila to na garage for its heavy equipment and storage for various objects na subject sa Taguig jurisdiction. But ang inasabi ng Makati ay itong kanilang kapitbahay, itong Taguig, kailangan mag-secure ng permit for the park at i-affirms our ownership of the property. Kasi, di ba, ito yung dati pinag-uusapan na namin to sa Karambole. Okay, sure, nag-ruling ang Supreme Court regarding dun sa jurisdiction na yung Embo areas ay nasa Taguig na, hindi na under sa Makati. But ang problema dito is parang hindi na desisyonan ng korte kung ano ang status nung mga lugar na pinondohan ng Makati, mga business establishments as well as offices na pinondohan ng Makati, kasama ng eskwela, mga opisina, at gaya nga nito ng park, ito ba'y malilipat din sa Taguig? I mean, baka area lang ang nailipat sa kanila Supreme Court, pero hindi na explica sino may-ari naman ng mga kasalukuyang mga nakalagay, mga existing na mga facilities na dating pag-aari ng Makati, ito ba'y malilipat din sa Taguig? At obviously, ito nga nangyayari. Itong Makati Park ay kasama ngayon dun sa itong latest na kanilang pinag-aawayan. Sabi nga ng Makati, at a time when the national government is working tirelessly to attract foreign investments, ito press release to Taguig, scandalous actions ng Taguig is sending the wrong signals to potential investors. Kasi ang kanilang sinasabi, how can foreign investors feel secure and protected when a local government in Metro Manila can behave with little regard for the law and legal processes? Ayun. Sabi ng Makati, kapag pinagpatuloy daw, parang warning nila, ang pag-occupation ng Makati Park, and should there be violence, wag sana naman po, knock on wood, di ba? Ay there will be blood on Taguig's hands. Parang pelikula ni there will be blood. Pero wag naman. Siguro na ito yung mapag-uusapan to, di ba? Now, ang akin lang, kaya ako flash uli natin yung mga retrato, pwede ba yun? Kasi ako familiar ako dito, kasi I will attest to the fact din naman, itong park na to,
medyo i-flash natin yung mga retrato. Kung makikita nyo, ay matagal nang hindi ginagamit talagang park ng Makati to. I do remember kahit noon pa, for the past few years, nakasarado yan. In fact, naalala ko merong mga nag-complain na mga ilang residents ng Makati, gusto nila sanang walking o mag-enjoy ng park, hindi sila pinapapasok at whether they would want to do activities or enjoy a park. Kasi sa totoo lang, maganda yung park na yan. Inabot ko na medyo binubuksan pa yan, but that was in the early 2000 at yung bang katabi niya yung ilog. Again, mapakita natin sana yung mga retrato. Katabi niya yung ilog. Ayan siya. Actually, pero kung makikita nyo sa mga retrato, parang hindi na siya nagagamit. Ayan, tingnan mo yung billboard of events nila. Yung parang pinaglumaan na. Then yung mga susunod na retrato, makikita nyo, yan mga lumang parol at mga gamit ng Makati, talaga namang ginagawa nilang tambakan noon pa. I mean, it has never been a park for the past 5 years or so. Ayan ganyan ang itsura niyan as early as nung bago mag-Disyembre. Ginagawa talaga ng Makati, tinatambakan nila, ayan makikita nyo yung itsura, naging stock room, naging store room siya ng Makati at hindi ina-enjoy ng mga tao, hindi nagpapapasok ng mga legitimate park goers na gusto sana mag-jogging, swimsim ng hangin, mag-Instagram, mag-TikTok dyan, hindi bawal. At maraming nga nagreklamo yan, makikita nyo nga yung mga retrato. Dati, matagal nang ganyan yan. And kaya nabutasan sila ng tagig na ginagawa nyo naman tambakan And obviously, nakunan tong retrato before yung accusation nila na pati mga lumang mga sasakyan, vehicle, ginagawang carpool area ng Makati, which should not be. That is a people's park paid for by taxpayers. And all that. So, yan ang isang bagay na, gusto ko lang linawin. Kasi there are two sides to the coin here. Maaring tama nga ang tagig dahil sa resolution ng Supreme Court. Good morning, sir! Good morning. Na kararating lang po ng ating kasamahan dito sa Carambola, si Congressman Jonathan De La Cruz. Morning. Good morning, sir! Magandang ang traffic! Ang traffic? Oo. Traffic sa elevator. Ay, Diyos ko. Grabe. Oo. Hindi, sabay-sabay kasi dito sa building natin dito sa City State, nandito kasi yung PhilHealth. Oo, maraming empleyado po itong ito ho ang head office ng PhilHealth. So maraming empleyado at flag ceremony ngayon. Lahat every Monday kasi flag ceremony ng lahat ng mga government maaga akong offices. Dumarating, umaakyat na ako dito, pakape-kape ako dyan sa kasama ng mga kasamahan natin dito. Hindi ko na malayan, pero ikaw, ikaw ang naipit sa elevator. Naipit ako doon. Lahat ng elevators na 5 elevators natin dito, lahat ng elevators grabe ang pila. Pero anyway, ganyan na po talaga. Ibig sabihin niya na masigasig. Ang ating mga empleyado ng back to normal na talaga. Back to normal na talaga. Itong PhilHealth po, napakahalaga ang mandate po nito, mandato po nito sa ating pamahalaan. At yan po isa sa mga haligi ng ating universal healthcare. Kaya tuloy-tuloy po ang ating pagtangkilik. Nakasakay ko na Grab. Si William, paring William, laging Grab driver to na laging taga-subaybay ng Carambola. Ang laki daw ng tulong ng PhilHealth sa kanya dahil meron siyang isang anak na bata pa, teenager pa lang, nagdadialysis. Ngayon, yung PhilHealth, ang laking bagay. Isa sa mga basic programs yan ng PhilHealth. Kasi alam naman natin, at yan nga, dapat mapag-usapan natin, makausap natin yung iba natin mga kaibigan. Siguro, let's tackle that minsan. Tungkol sa pagdadialysis. Kasi ang dialysis po, maraming mga pinanggagalingan yan. At yan po ay problema natin sa ating,
kidney. Kidney. Kaya meron nga ho tayong Kidney Institute yan po sa East Ayos East naman daw. Avenue. Sabi ni William, wala siyang reklamo sa the way ang pamahalaan natin, yung Is handling it. Oo. Medyo may kamahalan ng gamot, pero tumutulong daw ang kaibigan nating si Congressman Gaston Bunting sa kanila. Meron sila, okay meron naman kasi daw. meron kasi medical assistance Meron naman daw. for indigent patients or indigent care. Yun na binibigay ang government. Yan ang isang ayuda ng pamahalaan na malaki ang tulong sa ating mga kababayan. Itong hindi kaya ako nababanggit yung tungkol sa kidney dialysis at kidney parang Joel, because it has also something to do with our nutrition, with our food. Kasi ang Pilipino po mahilig tayo sa maalat eh. Naku, aray ko. Di ba? Kare-kare, kailangan kang merong bago. Pinatamaan mo ko itong weekend nag-indulge ako bro yung po kinain ko. Yung lahat kailangan may patis. Kung hindi man patis, may toyo. Mahilig ako sa sausawan, bro. Yung sausawan, yun. Tigilan ko na yan. Alam mo, I'm feeling guilty ngayon. Pare, medyo sama ngayon ang pakiramdam ko. Ang sabi ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nakakaintindi, abay, bawas-bawasan po natin yung maalat. Sige. Kasi yan ho ang isa sa mga main causes ng kidney problem. Umiinom ako maraming tubig para ma-flush out ko, bro. Ganon din ang sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko. Pero tubig. Tinatamaan din sila. For some reason, nagkakaroon na ng ganyan din. Actually, maalat at saka matamis. Yan nagiging problema. Yun naman sa matamis, diabetes naman yun. What a wake-up call. Teka muna, kasama dyan yung, kasi binuksan ko na finally nitong weekend yung pinya. Ay, dala-dala ni Paring Conrad mula bukid nun. Tama kayo, bro. Iba ang lasa ng pinya mula dun. Ang sinasabi nila, there's something different. Ang environment, ang climate at saka yung soil ng bukid nun. Kasi plateau po ito eh. Nasa taas po ito na malawak na plateau. Nandoon mataas po ito. Halos kasintaas ng Baguio yung mga ibang areas. Wow. Yung iba mas mataas pa. Kaya iba ang klima doon. Iba ang klima, iba rin yung soil, iba rin yung At saka hindi masyadong nadadatnan yan ng pestilyo. Kaya pala, para talagang natural, organic. May pagka-organic. Saka itong pinya, nare-recycle yan eh. Kagaya niya, sinasabi ni Paring Conrad, at alam din naman natin yun. Yung mga tira-tira o kaya yung mga pinagtabasan ng pinya, pinapakain sa sa baka. Kaya naman malasa rin yung kanilang. Malasa rin yung kanilang Which reminds me again, kasi dahil nga binanata namin yung pinya. Yung isang seating. Yeah. Binanggit nung aking kapatid na si Juan Laksamana, kasama ngayon ni dating Mayor Bengoy, nasa Tarlac. Sabi niya, alam mo ba, sa San Jose. Ginagamit pala yung pinya, sabi yung pinagtabasan. Abay, panggamot pala sa yan, high uric acid. At ang ginagawa niya, yung tinabasan hindi yung prutas. Ilalagay niya, pakukulan. Then lalagay niya, sa mga ganito, yung thermos, kaya pala yung refrigerator niya gano'n. At buong araw, sinip-sip lang. Parang yun yung hindi siya ni minsan uminom ng mga, ano ba yung iniinom sa pang uric acid, yung mga gamot-gamot na natatamaan ng kidney rin mo, at liver nun eh. He never na daw. At never na siyang inatake. Sabi ng kapatid mo? O si Bengoy? Hindi, si kapatid ko, si Bengoy, ewan ko, umiinom na rin yan. Dahil pareho silang matandang nasa bundok ngayon. Pero yun na nga, pinagtabasan ng pinya. Hindi, maraming, actually yan ay isang pinag-usapan na minsan at yan sa tingin ko isa yan sa mga pinapalakas ng Department of Health na Secretary Ted Herbosa. Nag-umpisa yan tungkol dyan sa organic at saka yung mga traditional na medicines at traditional ways of healing nung panahon ni Secretary Johnny Flavier. Ganon? Oo. Kasi si Secretary na naging Senador Johnny Flavier, isang
matinding public health doctor ito. So siya, nakakalibot siya sa lahat-lahat ng iba't ibang mga lugar at malaki ang impluensya ng traditional healing processes. Kasama na yung traditional medicine sa kanya. Kaya nagkaroon ng bureau dyan sa Department of Health na kung saan ang pinag-uusapan ay tungkol nga sa traditional health practices, yung healing mga nakukuha practices. natin sa paligid natin, di ba? Na maaari nating pagtuunan ng pansin. At ang balita ko, si Secretary Herbosa, being a public health advocate himself, and practitioner, ay malaki ang kanyang pagpapahalaga dito at kanyang pinag-aayusan. As a matter of fact, I think one of the initial directives of Secretary Herbosa was precisely to enhance itong ating pagkalap ng iba't ibang mga traditional practices, traditional healing methods. Alam mo, hindi mo na itatanong nung panahon ng pandemya kasi daming lockdown nun. Halimbawa, meron akong kapitbahay kasi malaki bakuran niya sa may Sun Valley sa Parañaque, si Celso, si Sir Celso. Ang tinuruan niya kami na ginujuicer niya, yung blender, yung iba-ibang halaman. Ay, nangyayari yun. Malaki yun. I have to admit, hindi kasarapan yung lasa. Pero later, grabe nga yung pati-bowel movement mo. Sabi niya, ang problema, alam mo, sabi niya, ito, big secret natin itong mga Pilipino. You don't even have to buy yung mga expensive na fruits o leaves sa supermarket. Kung ano yung nasa paligid sa garden nyo, sa ayaw ng Big Pharma daw yan kasi talaga nakakagamot talaga siyempre, ayaw nila sari-saring ailments. Kagaya niyan, yung tungkol sa yung mga flowers, kumamela at lahat, nagagawang kasama sa salad at lahat. Pagkatapos yung tungkol sa luya. Ayan, luya. Ngayon, mabuti nga, may nag-aayos na yan, nagproproseso ng luya para maging salabat, yung mga ganong klase at lahat. Mayroon tayong kaibigan, si Richard Gomez. Kapangalan nung aktor na Congressman Richard Gomez. Meron siyang laboratory at factory diyan sa may Kawayan. At yan ang ginagawa niya. Nag-aalaga siya ng mga plants, herbs, lahat, etc. At meron siyang turmeric, meron iba-iba. Yung mga yan, marami siyang mga minamanufacture at sabi niya, alam po nyo, kinakausap ko yung mga state universities, pati yung mga army commands. Kasi yung mga army commands, yung mga at saka PNP stations, may mga plants, may mga hindi nila nagagamit na lupa. So, doon siya nag-experiment diyan sa Palayan, 7th Division ng Philippine Army. Meron siyang programa doon kasama ang Central Luzon State University. At nag-aayos sila tungkol sa iba't ibang mga halaman, ang pagkukunan ng iba't ibang mga mahahalagang bahagi ng healing at saka traditional medicine. Kaya one of these days, kausapin natin siya. Sige, bakit hindi? At puntahan natin. Maganda yung kanyang laboratory. And it's a very, very, processing siya. Mayroon siyang processing. At ang kasama niya ay isang German at saka Swiss. Namamangha sila because of the potency of our plants, flowers, etc. and other traditional products dito. Ayaw ng Big Pharma yan. Ayaw ng Big Pharma. Anyway, balikan po natin. Hindi ko nababasa yan. Hindi mo nababasa? Break muna tayo. Alas 8:32 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Lagsamana, ang ating kapatid na si paring Conrad Banal ay marami pong inasikaso ngayon. Kanina, na-traffic ako dyan sa elevator. Si paring
Conrad, sa tingin ko ay nata-traffic kung saan siya papunta ngayon. Anyway, kung John, tatapusin ko lang, yes. simulan ko sa... Kanina, narinig nga kita tungkol dyan sa nangyari sa Makati. Nagkakagirian na naman ng Taguig at Makati. This time, para dun sa Makati Garden Park na nandun sa may... Ilog. Ilog, sa Sembo, area. Obviously, kanina kasi I was tackling the legal issues dito. Kasi, okay, nag-decide ng Supreme Court, okay, sa Taguigan jurisdiction yan, pero hindi pa na-decide in extreme clarity, ano ba talaga yung mga pasilidad mula sa eskwela, opisina, o ayan, park, ganyan. And you were suggesting, sana paayos nila really dun sa mga kasalukuyan nagpapatakbo niyan para magkaroon ng orderly transition. Unang-una, parang... kasi away na naman sila ayan yung tungkol nga sa jurisdiction, wala namang problema na nag-desisyon na ang Supreme Court. Ang pinag-uusapan ngayon dyan ay yung tungkol dun sa unang linyada, yung meets and bounds of these particular areas. No? The details. I think the details, hindi pa masyadong maliwanag yan. Ang ang higit na hindi maliwanag ay anong gagawin doon sa mga pasilidades na naka-set up na permanent facilities to mga ito, kagaya na sinasabi natin Makati Garden park. Malaking park. Malaki yan. Nasa gilid yan. Ang ganda ng park na yan, actually. Maganda yung park na yan. At saka nandiyan lahat yung mga facilities. Mayroong hall, mayroong meeting halls. Pang-events yan Pang-events ginagamit ng Makati City. Whether eskwela o corporate. Ang ganda ng lugar na yan. Sabay, tanaw mo yung ilog. Nasa ilog Nasa ilog baka nga kailangan kung nagkagulo yan, baka nga kailangan na maintainahin yan one way or the other kung sino man may hawak niyan later. Kasi sa ngayon, hawak siyempre ng Makati yan dahil sila ang pumupondo niyan. Ngayon, pag na-transfer, baka nga hahawakan yun ng Pasig River Esplanade operation Abot ba hanggang abot yun. Pasig River, 28 kilometers yan. Papunta pa dun, ang Pasig, itong project ni First Lady at saka ni DSUD, Secretary Jerry Acosar, hanggang dun sa, hanggang dito yun hanggang dun sa Lawa. Hanggang sa Lawa. So that will be part of the whole program. Kasi ang daming tributaries ng Pasig na ayusin. Nag-uumpisa lang tayo siyempre dun sa area ng post office at saka dun sa area ng mga Binondo, Intramuros, lahat. Pero papasok ho yan dito. At isa yan sa mga pasilidades na sa tingin ko dapat i-maintain kasi garden park nga Di ba? Malaking programa yan. Ang isa pang pag-uusapan dyan later, anong gagawin dun sa kinatitirikan ng University of Makati because that is also considered part of Taguig already. Patungo rin tayo sa problema na yan. Kaya parang flashpoint tong lugar na to sa dalawang LGU. Kasi nagigising na lang tayo, nag-aaway na sila. This happened kahapon lang, Sunday. Sinerve daw yung court order, 6:40 ng umaga. Kaya... Anong court yan? Yun na nga, sabi nga ng Makati, pag nang ganun kaaga, linggo. Tapos meron daw sila mga empleyado nakulong daw. Ito ba yun? Ayan na yata. Ano ba to? Cooler heads na to, nag-i-intervene siguro. Sana cooler heads na yan. Ito, nakikita na. Para hindi nagkakatulakan, hindi nagkakaroon ng problema at lahat. Medyo mabigat-bigat na yan. Kasi, siyempre, yung mga taga Makati, nasanay na sila, na kanila yan at lahat, kinatitirikan ng Manila ng mga pinagtrabahuan nila ng mga pasilidades. Yan. Teka, nagtutulak ka na. Yan ang kinakatakot naman. Sana meron nang pumasok dyan na... Wala dapat masaktan sana. Sana, paghiwalayin na yung mga grupuhan na yan at sabihan yung mga tao-tao na huwag kayong ganun. Dapat pumagitna na dyan yung mga... Pwede bang gumit na rito si Secretary Benhar Abalos? Of course. Secretary Benhar Abalos at saka siyempre kasama na dyan sa tingin ko ang Department of Tourism because that is a tourism program.
So, ano yun natin ho? Tignan natin. Tama na yung mga tulakan na ganyan. Kasi walang mangyayari dyan. Walang mangyayari. And puro obviously, kaloko. yan, Makati Garden pa lang yan. Nagkakatulakan. Hindi na maganda yung ganyan eh. Oh. May hinahatak yan. Na nakabarikada ron. So, that's just the garden. Yung mga eskwela, yung UM, wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. Diba, saka ibang facilities, may mga health centers doon eh. Meron. May mga health centers at lato, etc. Yung ganon. Ewan kung sino yung mga nakikibatok pa. Wag namang ganun. Yan. Ay, may pulis naman eh. Meron. Pero yung pulis na ano sila eh. Siyempre, marami dyan yung mga ibang security na nakamaskara. Hindi natin Ayan. naintindihan. Medyo sana... Sino ba itong mga naka-yellow na ito? Hindi nga, may mga nagdatingan mula Tagig na security. Ito, yung mga naka-yellow ba? Tagig ba to? Ha? Yung mga kay secretary Mayor Binay yan. So they want to take back the park. Relax kasi sana, relax muna. Huwag naman ganun. 6:45? Ng umaga kahapon. Biglang may court order. Ayun na nga tapos tinake over kaagad. Take over. So sana nagkaroon man lang ng pwede naman mag-usap that's another thing. Pwede naman mag-usap. Pick up the phone. Mayor, medyo kumare. Magkumare ba yan? Magkumare yan. Si Mayor Abby at Abby saka si Mayor Mayora. Yung dalawang Mayora. Pwedeng mag-usap. Magkumare yan. At saka best of friends yan nasa Congress kami. So, sana na, you're not kidding, ha? No. Magkaibigan. Magkaibigan talaga yan. Okay. Magkumare ka eh. So, dapat nag-usap man lang sila. Mare, alam mo, mayroon na tayong court order. Paano bang gagawin natin dito? Di ba para medyo sila na dapat. Yung nangyari kahapon, obviously, walang kumare, walang ganunan. Wala. Biglang dumating na lang. May biglang nangyari. Gwardiya ng Tagig at tinitake over na yung So, ito naman mga gwardiya ng Tagig, sana nag-usap sila gwardiya sa gwardiya. Boss, meron kaming ganito, anong gagawin natin? Napag-uutusan lang tayo. Pwede bang natin to? Di sana maayos. Kung meron ganyan court order, sino man nag-issue ng court, sana, para hindi, nakita na ho natin, sa susunod, kung may mga court order tungkol sa mga takeover na ganyan, ang pinakamagandang gawin dyan, yung mismong sheriff at saka yung judge na nagbibigay ng court order na yan, sumama na kayo doon. Sumama na kayo. Para medyo, hindi yung kanya-kanyang hatakan dyan. Ang court order, sinaserve yun ng sheriff. Sheriff talaga, diba? Pero suggestion ko nga, dahil nga mainit ang dyan na paring Joel, sumama na kayo, judge, para ipaliwanag nyo mismo. Ito. Para hindi kayo nagkakagulo, ito ang gagawin natin. Ito yung transition procedure. Diba? O bukas, ganito yan. Itong mga papel, ganito, ganyan, etc. Meron kayong listahan ng mga nandiyan, ng mga equipment, kung ano-ano, para may yung turnover maliwanag. Ngayon, kung meron pa naman motion for reconsideration or whatever, wala mo nang gagalaw. Yung mga ganun kang klase, dapat naintindihan yan ng ating mga tagapagpatubad ng ganitong mga order. Kasi kung halimbawa, gaya ng binabanggit mo, parang Joel, 6:45 na umaga, di sino nakakaintindi nun? Di kanya-kanya yan. Yan ang mangyayari dun eh. Mahirap yung ganon. Kaya nga pati yung pagsaserve ng orders, medyo sana may procedure na mabuti para, lalo na sa ganitong maiinit na sitwasyon. Pero ako tingin ko lang dito, itong hidwaan mo between Tagig Makati and Tagig. Continuing yan. Continuing to at lalo na palapit ng eleksyon. Oh, yes. At mainit ang balita na baka si Mayor Abby tumakbo pa sa Tagig. Siguro ang Tagig at saka si setting up na rin positions. May balita si Mayor Abby tatakbo sa Tagig. Si Senator Alan tatakbo sa Makati. Kita mo yung... balita lang naman ito. Balita lang naman. Si Senator Alan kasi can afford Kasi, whatever happens, he will still be senator. Diba? He can make a choice. If he wins, he can choose to be Makati Mayor and give up his Senate seat. Ganun yan. Saan ba siya nakatira?
Hindi, he can always have a condo in Makati. Condo in Makati. Madali yan, Hindi that's never been an obstacle. That's never been an obstacle. That's the Boots-Aquino ruling, di ba? The Boots-Aquino ruling. Ano ba yung Boots-Aquino ruling? Mayroon siyang condo doon. Kung may condo ka dyan, may residence ka. Question yung residence ni dating Senador Capito Boots-Aquino. Meron siyang condo. Ano yan. Nagre-rental siya. Paano? Resident yan. Resident ka. Wala yan. Hindi yan issue. Madali yan. 6 months to go Before you, residency is 6 months. Nandiyan nakatira yung mga aso ko, nilalakad. Nilalakad ko araw-araw. Ayan. Madali. Yung residence, hindi yan issue. Pero ang mas issue dyan is, pwede bang ayusin? Pwede bang ayusin man lang ito? Kasi marami yan. I won't be surprised. Ngayon, parang Joel, sa nangyari ngayon, yung listahan equipment, nakuha ko yung mga kaldero dito. Kanyan na yan. Sigurado to. Sigurado na yan. Kung yan ba naman maayos ang inyong pag-take over kung sakali at na ninyo din maliwanag, okay lang. Kung naman kaldero, yung ano man lang sana, yung lawn mower Hindi, yung lawn mower, mahirap tanggalin yun mahirap kunin yun At least, may mga dito, kaldero, kung ano-ano. Kasi, may doon mayroong lutuan doon dahil nga events place yan Kung sana naman talagang maayos to. I mean, ang inaalala ko lang gaya, napanood natin yung video, nagkakatulakan. May kasakitan pa dyan. Kasakitan pa kayo Ay lalong magkakaroon ng dyan, bugbog. Sa susunod, magkakakitaan yan sakali, baka magbugbugan pa yan. Mga ganong klase. It gets to a lot of things na hindi naman kanais-nais na gawain. Which is also what's happening right now dito sa, may balita kasi, mga kababayan, na ang ating ambassador sa US, si Ambassador... Alam ko ba, ayaw mo pag-usapan ng West Philippine Sea, you cannot resist this. Hindi, kasi si Ambassador... si Babes. Si Babes, Jose Maria Romualdez. Naging publisher namin sa Manila Standard. Manila Standard, at ito naman ay kaibigan talaga natin, at journalist dito. Meron siyang sariling column sa Philippine Star. Manong Max pati. Best friend ni Manong Max for a long time. Max Oliven, respected ngayon, he is being blasted by Beijing. Ano ba nangyari dito? Kasi ang sinabi daw ito naman report ni Ambassador Romualdez, ang China ang threat, ang nagiging threat one of the biggest threat in the he started with a diplomatic language. Sinabi lang niya the South China Sea issue and potential tidal conflict are serious concerns. Yes. Real flashpoint. Yes. Biglang binanata na bigla niya, inviting wolves into the house and engaging in small circles will not only, yun ang sinasabi niya, parang ano pa niya sa wolves. And China ngayon, siyempre nag-react. Siyempre magre-react kasi ang pinapatamaan doon ni Ambassador Romualdez, China, kayo ang threat dito. At wag daw mag-acting spokesperson for other countries. Ayun, medyo aray ko. Diba? Well, si Ambassador Babes naman talaga is really, I have to admit, siyang US Ambassador to the United States, di ba? Yes. Yung sinasabi ng China ngayon, you have adopted the stance of the United States instead of the Philippine interest. Di bakbakin. As many have done so, actually. Binakbakan na siya sa ganon. You are not, parang do not be the spokesperson of another country. Ganon. Alam mo, pag ganyan ang pupuntahan yan Alam mo na yun. Alam din naman ni Ambassador Romualdez yun. Na oras na nagsalita siya tungkol dyan, even if he couched it in initially in diplomatic language, it will come to that That's how it works. So, siguro that I hope this is the end of that exchange. Sana wag na magsagutan pa rito. Wag na magsagutan. Huwag kayo magtagig Makati rito. Wag na kayo magdagdag pa dyan ng yung atin naman mga nasa mga malalakas na opisina na palagi ngang nakikita na sila ang nagtatanggol ng ating karapatan. Unang-una,
Hindi ho natin ipinapaubaya sa ibang bansa ang ating interest. Ang ating interest ay interest natin. Okay. Inaayos po natin yun. At yan maliwanag sa sinabi ni Presidente BBM, I will not in any manner, shape, or form even let any country take 1 square inch of territory. Maliwanag yun. Okay. So how do we make that, put that into reality, into action? There are ways that we are doing it diplomatically. Also, we are strengthening our resources in order that we can defend ourselves. And of course, we have to defend on other countries. That is why pumunta siya sa Australia to strengthen the defense agreement, security and defense agreement natin dyan. We also have our continuing alliances with other countries, the U.S., etc., and everything. And we have, as much as possible, tried to work things out with China. Although many times over the past 1.5 years, there have been some concerns na masyadong naman tayong naging extreme. So, yan ang binabalanse ngayon ng Presidente. So, that's what we are trying Sabi rin naman ni Ambassador Babes that diplomacy is still the best option to pursue rather than engage in any conflict. Yeah, well, which is correct. We should really be the way to resolve any and all conflicts between nations. Ang mabigat lang kasi sinabi niyang wolves. Wolves. Tapos yung ano yung specific na sentence niya tungkol sa wolves? Hinahanap ko. But basically, tapos medyo he sounds like mga ilang kaibigan din natin. Si Ayusek Jonathan Malaya, si Defense Secretary. Yung mga, the Chinese are already on our shores. Mga gano'n. Kaya sila, yung magpabalo, magtataho, paghubad dyan, naka-PLA uniform na yan. Kasama si dating Secretary Rafi Aluna, the most colorful, in the most colorful language. Oo, kay Rafi may strategic direction pa. We should invest in drones all over the West Philippine Sea para we can monitor everything, mga ganon. Okay. So, medyo, siyempre, it raises the hackles of people, lalo na sa China, because it affects also the relations not only in this area of the world, in this part of the world, but in other areas. They are all over. They are strengthening their positions. Both of them. Anyway, any kind of all of these world powers. Let us put it this way: whether it is the U.S., Russia, China, and all the others who have power ambition, or who are considered powerful countries and with ambitions beyond their borders, they're strengthening their positions. And nabag-usapan natin to dati, sa totoo lang, at na-confirm to ng isang kausap ko over the weekend, galing lang siya ng, businessman to galing lang siya ng Beijing. China. The economy sa China is really, sabi niya, gaya rin sa States, they are having major problems. Yes. So, tas yung audience nila, kailangan their domestic audience kailangan balita mo na maganda. Has to be mollified. Mollified. Kasama sa mga balitang maganda, ito nga na at least pinoprotektahan natin ang ating mga sea lanes at mga territory. Hindi natin papayagan. Because actually their leaders are also really problema sa nangyayari sa kanila, nag-over nila. Inflation din, matindi din the global economy is in a lot of trouble. There are lots of challenges all over the place. From the biggest economies, meaning US, China, Japan, Germany, and all of those places, to the littlest, to the smallest economies. We are in trouble. We have a lot of challenges ahead, and that's where leadership comes in. How you are able to balance things properly so that you do not implode or explode. Di ba? Ganun ang nangyayari. So, ito namang sinasabi, alam mo, parang Joel, unlike in many countries, we have to understand
the Chinese are looking at millennia. Oo. They are Malayuan tumingin malayuan yan. ang tingin nila. Today's troubles are troubles that they should be able to work things out because they have millennial goals. Let me put it Focus that way. nila. Malayo ang kanilang focus. They are looking at thousands of years. Kaya yung mga nangyayari sa ngayon are some things that they'd rather resolve as Ambassador Romualdez said, diplomatically. And then itong mga word war na ito, these are just word war as far as they are concerned. And there is no reason to believe that they will start invading countries. No, because they don't have that kind of history. Wala silang ganyang historical record. Yeah, China has never invaded. No, they've never. Of course, sinasabi ng iba, what do you mean they've never invaded? They've taken over Tibet. Yung mga ganun Siyempre, mga part of the whole thing. Okay. But they consider Tibet as part of their... Sa kanila yun. Kanila yun. So, walang saying actual invasion gaya ng ginawa ng Japan noon, di ba? Ginawa ng Japan o ginawa ng sa Afghanistan o yung mga ganun. O ng US. O kaya... Now, a number of my friends who are in the defense industry, they feel na yung aircraft carrier capability ng China mahina pa. Kaya medyo may pwesto-pwesto lang sila. China will never get into that. Yung Hindi, pero sila, siyempre, yun ang pinagkakapraningan ng US din kasi kaya pinipidan yung ating defense attachés ng gano'n. If you take a look, dapat tinitignan natin yung Jane's review kasi yun ang lahat ng mga military capabilities of each and every country. Ang layo na Amerika. Ang layo nila. Many times over. The only difference is that, of course, there are nuclear countries in the world. And if you have a nuclear weapon, whether you have submarines or whatever, you have a nuclear weapon. Iba yan. You can bloody the nose of superpower. Walang problema. Walang problema yan. But you look at the situation in the Red Sea. Parang Joel. Ito, mga Houthis, ano ba naman itong mga ito? Di ba? Pero, they're bloodying the nose of a lot of people. A lot of countries. May silang capability manggulo. Manggulo. Oh, yes. They can one way or the other do something about it. So, ganyan din yan. Kaya ang strategy naman ng US sa ganyan, put pressure dun sa mga bansa na sumusuporta naman sa mga maliliit na ito. Alam mo, diba? Ganun laging ng US There is an ongoing debate in the US right now, and I think that ang sinasabi nga, this has everything to do with the U.S. policy, the U.S. international. Can the U.S. still be the world's policeman? Yun ang issue ngayon. And yan ang pinag-uusapan kasi ang sinasabi nila, the Republicans kay former President Trump and the incoming Republican leadership is more insular. Is more insular than Democrats. Than Democrats. Yung Democrats mahilig sa they call themselves Democrats pero they are warmongers. Mahilig makialam sa iba-ibang parte ng mundo. Because naman of what they call the shared values. Right. They have a shared values, democratic principles. Yeah, they bring democratic principles to the farthest corners of the world. Yun ang sinasabi naman nila. Sabi ng mga halimbawa sa Afghanistan, hindi naman kami kasama sa inyo Ayaw namin nung ganun. Iba naman ang kultura namin. So do not mess with us. Di 3 beses na talo doon. Ganun nangyayari. All the big powers talo sa Afghanistan. From Britain to Russia to the US. Talo. Ganyan din nangyayari sa Indochina. French and US talo. Because they have their own ways of doing things. And we have to if you call yourself a democratic state, you have to understand the situations. There are certain countries that they are going to be organized in a manner of their own. Hindi pareho ninyo, yung ganong klase. And they run smack against the principles ng US na in-espouse nila. Yung na-espouse ng US. Kaya nagkakaroon, hindi ko kayo nababasa.
Mamaya, ang oras natin, alas 9:01 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ.